Samantala, masusing sinuri ng prosekusyon ang kredibilidad ng pangunahing testigo na si Merlina Suñas sa pagpapatuloy ng petition for bail hearing ni Senador Bong Revilla. Dito, sinabi ni Suñas na walang naipatupad na proyekto ang mga NGO ni Janet Lim Napoles na pinondohan umano ng pork barrel ng senador. Si Sweden Velado, ating tagapagbalita. Pawang ghost deliveries at wala umano ni isang programang naipatupad ang mga pinondohang NGO ni Senador Bong Revilla Jr. noong mga panahon na nakikipagtransaksyon siya kay Janet Lim Napoles, itinuturong utak ng PDAF scam. Base ito sa salaysay ni Merlina Suñas na umupo sa witness stand para sa bail hearing nila Revilla at Napoles. Ngunit sa pagpapatuloy ng pagdinig, inilahad ni Suñas na noong 2007 may project deliveries umanong nagawa. Kaya naman ang depensa nalito at kinwestiyon ang kredibilidad ng testigo ng prosekusyon. Ang purpose kasi ng cross-examination among others is to show na yung witness mo, yung credibility niya or integrity niya is questionable. Diba? If it is shown na for one way or another, you told something or you did something wrong in the past, that can be shown na you may be continuing to be doing the same thing. Dagdag ng depensa, may irregularidad din sa mga dokumento ni Suñas dahil nakasaad sa labor complaint niya laban kay Napoles na dati siyang nakatatanggap ng 2 milyong komisyon mula sa JLN Corporation. Iba naman ang sinabi niya sa korte. In her labor complaint, she alleged there that she was receiving 2 million pesos a year as commission. While here, she was saying that whatever Mrs. Napoles would give her, ranging from 200,000 and at the most 300,000 pesos only a year. Banat ng prosekusyon, mas mainam nga kung hindi perpekto ang testimonya ng testigo upang hindi mahusgahan na praktisado o scripted. Kapag ang testimony ng witness ay wala kang nakitang ay lalong hindi ka panipaniwala. Tingnan nyo ang jurisprudence ng Supreme Court, talagang expected yung mga minor contradiction, minor discrepancy, as long as it's not on material. Kasi kung perfect yan, ay siguradong scripted. Samantala, ayon kay Suñas, may buwan ng sweldo siya na 45,000 pesos mula 2010 hanggang 2011 sa pangangasiwa ng People's Organization for Progress and Development Foundation kung saan siya itinalagang presidente ni Napoles. Pagdating kay Senador Bong, ibinahagi ni Suñas na nakatanggap ito ng 5 milyong pisong komisyon noong 2006. Hindi pa tiyak kung 5 o 10 milyon naman ang natanggap ng mambabatas taong 2008. Ani Suñas, ang dating empleyado umano ni Revilla na si Attorney Richard Cambe ang kumukuha ng komisyon para sa senador. Giit ni Suñas, 3 vaults ang pinagkukunan ng kickback ng mga sangkot sa PDAF scam. Una ay vault ng JLN Corporation na may access si Ben Hurluy. Pangalawa ay vault sa opisina ni Napoles sa Pasig City. At pangatlo ay vault na may access ang kapatid niyang si Raymond John Lim. Ipagpapatuloy ang bail hearing ni Senador Revilla at Napoles sa ika-18 ng Setyembre. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Sweden Velado.